Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan atin po itong kukunin sa may Hebreo, Kabanata 13, talata 5 hanggang 6. So maganda pong topic ito, no? Lalo na kung yung buo ng Hebreo chapter 13 kasi ito ay tungkol sa paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Pero dahil mahaba siya at limited lang po yung time ko kasi ginagamit ko lang yung break time ko, no? Dito sa first job ko. Ayan. Kaya palagi ako nandito sa opisina ko. Sabi sa verse 5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Sabi sa NIV, keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba sa Kanya ay para lamang sa Kanya. So kung dito mga kapatid, ito po ay pinapaalala sa mga mananampalataya sa lugar po ng Hebreo na dapat tayong bilang naglilingkod sa Panginoon, kung gusto nating maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, ay huwag tayong magmukhang pera. So ibig sabihin, hindi po masama ang pera. Wag lang nating ibigin ang pera kasi kapag iniibig na natin ang pera, nagmumukha na tayong pera. No? Kaya minsan sa paglilingkod, puro na lang pera, no? Yung pinag-uusapan. Kaya nga sabi doon, no, keep your lives free from the love of money, no? Wag mo nating ibigin yung pera kasi nga sabi, it is the root of all evil. Dahil kasi yun ang pinakaugat ng lahat ng kasamaan, yung pag-ibig sa salapi o sa pera, no? Hindi po masama ang pera kasi kailangan po natin 'yan. Hindi masama ang kayamanan, kailangan po natin 'yan para pambili ng ating pong mga pangangailangan. Pero hindi dapat ito yung magiging reason na naiibigin na natin ito, no? Kasi pag inibig mo na, nandun na talaga yung attachment mo, no? Parang naging ano na siya talaga ng parang ano na siya parang part na talaga siya ng buhay mo, 'di ba? Alam naman natin yung heart, ito yung buong buhay sa atin kasi siya yung nagpapump, no? Para mag-circulate yung dugo sa lahat ng ugat sa parte ng katawan natin. So napakalaga ng puso kasi pag tumigil na yung puso sa pagtibok, ang mangyayari diyan, patay na tayo, 'di ba? So hindi dapat maging part ito ng parang ito na yung nagiging parang kasi may mga tao minsan na parang pakiramdam na parang silang magkakasakit pag walang pera, 'di ba? May mga ganung tao no. Parang ang lungkot ng buhay nila, parang merong trangkaso, parang kakala mo mamamatay na, no? Kaya hihimatayin. Pero na tinanong mo, ano ba yung problema? Yung palang problema, wala lang pera, 'di ba? Kaya nga may mga tao na gumagaling kapag nagkakaroon ng pera. 'Di ba? Yung bulag nga biglang nakakakita kapag may perang nakita sa daan. 'Di ba? So hindi dapat tayong magmukhang pera. Kung gusto natin maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi dapat tayong maging mukhang pera. Hindi dapat natin ibigin yung pera. Kasi bakit? Kasi sabi nga kung nasaan ang yung puso, no? Yun ang magiging master mo, no? Siya yung magiging master mo, no? Ang pera nilikha yan para sa tao, hindi yung tao para sa pera, 'di ba? So hindi po ganoon mga kapatid, no? Sa paglilingkod, hindi pinag-uusapan po yung pera, 'di ba? Yung gagawin mo isang bagay, hindi niya katulad ng trabaho, no? Na may pinagawa sa iyo, sasabihin mo magkano bayad. No? Pag may pinaayos, kunyari yung kesame, magkano, no? Magkano yung oras, magkano yung bayad, no? Hindi ganoon. Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pinag-uusapan yun yung pera, no? Sabihin, saan ka magtutok ka? Hindi mo pwede sabihin na magkano diyan?
No, hindi po gano'n, no? Kapag may pinagagawa sa atin, mga kapatid, dapat ginagawa natin 'to ng buong puso, lalo na kung ito'y ginagawa natin sa Panginoon. Kasi pinag-uusapan dito ay paglilingkod na nakalulugod sa Diyos, no? Hindi po dapat tayong magmukhang pera na hindi tayo kikilos kapag walang pera, 'di ba? Hindi po gano'n, no? Parang kailangan mong suhulan para ka gumalaw, no? Hindi po gano'n, mga kapatid, no? Kasi hindi maganda po 'yon at sabi doon ng sa may Hebreo, hindi lang dapat tayo wag lang tayo dapat maging mukhang pera, dapat masiyahan na tayo kung ano man yung nasa inyo. Ibig sabihin kung ano man yung bagay na natatanggap natin, pasalamatan natin yun sa Diyos, wag na tayong magreklamo, 'di ba? Kaya yun ang binigay sa iyo, pasalamatan natin yun sa Panginoon kasi minsan tayo nakatingin sa ibinibigay, 'di ba? Bilang sasama loob. Kaya nga sabi ko, ang paglilingkod sa Panginoon hindi po ito hanap buhay, 'di ba? Hindi po ito hanap buhay. Ang hinahanap natin dito yung mga kaluluwa, maibalik natin sa Panginoon. So hindi po ito dapat na yung paglilingkod ay maging source of income natin, 'di ba? Kasi madidismaya ka lang kasi kung doon ka nakatingin, no, lalo kung binigyan ka lang ng 100 tapos yung ginastos mo papunta doon sa mission mo, no, 200 o kaya 300, no. Sasabihin mo, abunado ka pa, no, sasama loob mo. Tapos magkakaroon ka pa ng hinanakit sa puso mo, 'di ba? Bandang huli niyan pag-uwi mo galing sa mission, no, ikukuwento mo pa, no, sabihin mo na yung mga tao doon wala, mga kuripot, no, 'di ba? Makakapagsabi ka pa ng hindi maganda. So hindi po dapat 'yon, mga kapatid. Dapat kung ano man, kung may tinanggap man tayo, ating itong pasalamatan, no? Pasalamatan natin sa Panginoon kasi may pangako naman ng Diyos eh. Sabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So dapat na nakadepende tayo doon sa pangako ng Diyos. Hindi tayo dapat nakaaasa sa tao. Kasi minsan the more tayo nag-e-expect, the more tayong nadi-disappoint. Minsan yung mga lugar na hindi mo ine-expect, yung pa pala yung gagamitin ng Diyos para pagpalain ka, 'di ba? Tapos yung mga lugar na akala mo tiba-tiba ka, no? Bigla kang umuwing luan, 'di ba? Hindi kasi hindi po kasi talaga maganda 'yon, no? Hindi dapat 'yun ang iniisip po natin, no, kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Ang panghawakan natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos, no? Ibig sabihin, ang mahalaga kasi, mga kapatid, sabi nga, mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain, sa damit eh. Yun ang sabi ng salita ng Diyos eh. 'Di ba? Anay mo yung maraming pagkain, matapos mong kumain, bigla kang hinay blood, 'di ba? O kaya may pumutok na ugat sa ulo mo, tapos ano ka na komatos ka, o kaya namatay ka, 'di ba? So, mahalaga pa rin eh, yung buhay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Di ba? Mahalaga nung kahit konti man yan, mga kapatid, at least kasi minsan tinuturuan din tayo ng Diyos na huwag tayong maging masyadong maluho rin sa buhay. Kasi minsan mahirap din na masanay tayo sa malalaki. Di ba? Kasi pag nasanay tayo sa malalaki minsan, ano na eh, nagiging luxurious na, parang nagiging ano na tayo, yung ano na, yung luxurious, nakalimutan ko yung Tagalog. Di ba? Parang nagiging ano na tayo eh, nagiging maluho na. So hindi dapat ganoon, mga kapatid, di ba? Dapat makontento tayo kasi tinuturuan tayo ng Diyos na makontento. Kaya sabi doon, and be content with what you have. Na makontento tayo, ano man yung meron tayo. Diba? Pasalamatan natin yun sa Panginoon. Di ba? Kaya nga sabi doon, I will never leave you nor forsake you. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan ng Diyos. Di ba? Yun dapat yung panghawakan natin. Hindi yung mga natatanggap natin yan, sa tingin man nating maliit yan, pero may kita nimo, iba yung mathematics ng Diyos eh. Diba? Tingnan mo, may mga nag-share sa buhay nila, no? Testimony nila, dati ang lalaki ng sweldo nila, pero hindi magkasya yung kanilang sweldo. Pero ngayon, kahit simple lang, kahit masabi mo, konti lang, yung sinesweldo nila kumpara yung dati, na nakilala, ngayon na nakilala nila ang Diyos, hindi man ganun kalakihan, pero napagkakasya nila. Di ba? So, ganun ang mathematics ng Diyos eh, di ba? So, dito, mga kapatid ko sa Panginoon, yun ang panghawakan natin, na hindi tayo pababayaan ng Diyos, na hindi tayo iiwan ng Panginoon. Yun ang pinaka-importante sa lahat eh, no? Sabi nga, maangkin mo man ang lahat ng kayamanan dito sa mundo, kung mahulog yung kaluluwa mo sa impyerno, ano ang pwede mong maibayad upang maibalik yung buhay mo?
Di po ba? So mahalaga pa rin mga kapatid na kasama natin ang Diyos. Di ba? Siya pa rin yung pinakamalaga, siya pa rin yung pinaka-importante sa buhay natin, hindi yung kayamanan, hindi yung natatanggap natin. Kasi kahit dumami man yung kayamanan mo, dumami man yung bahay mo, gumanda man yung buhay mo, o kaya nagkaroon ka ng maraming negosyo, property, possession sa buhay mo, eh kung wala naman ang Diyos sa buhay natin, wala rin. Di ba? Ang mahalaga dun mga kapatid, simple lang yung kinakain natin, mga kapatid. No, hindi man tayo ganun kayaman, ang mahalaga kasama natin ang Diyos. At alam natin kapag kasama natin ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Yun ang mahalaga dun eh. 'Di ba? Na kahit anumang mangyari sa buhay natin, dumanas man tayo ng hirap, dumating man tayo sa mga problema, pagsubok sa buhay, ang mahalaga hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kaya nga pangako niya, 'di ba? Dumaan ka sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Kasi bakit? Kasi kasama mo ang Diyos eh. 'Di ba? Napaka-imposible 'yon, 'di ba? Pero walang bagay na imposible sa Diyos eh. Pag pinangawakan natin yung kanyang mga salita, yung kanyang pangako. Kaya dahil doon, no? Sabi doon, kaya't malakas ang loob nating masasabi. Sabi doon, and we can say, so we say with confidence, no? May confidence tayo na masasabi natin na ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. 'Di ba? Kasi kung minsan, pag marami kang pera, minsan ang inaasahan mo, yung pera mo, no? Yung parang sasabihin mo, ang laki ng tulong ng ano ko, ng negosyo ko, laki ng tulong ng income ko sa mga sa pang-araw-araw naming pangangailangan sa buhay. Yes, totoo 'yun. 'Di ba? Nakakatulong talaga 'yun. Pero ang gusto dito ng Panginoon, hindi 'yun. Kasi bakit? Yung mga kayamanan na nasa atin, pinahitulot na ng Diyos 'yun, pinahiram lang sa atin ng Diyos 'yun. Hindi na, sabi nga, walang tatanggapin ang sinuman kung hindi ito pahihintulot ng Diyos na ating itong makamtan. Ibig sabihin, lahat ng nasa atin, ito'y galing sa Diyos. Kaya dapat hindi dahil doon sa perang yun, hindi dahil sa natatanggap mo, yung masasabi mo, laking tulong nito sa akin. Di ba? Instrumento lang ng Diyos yun. Pero yung pinaka dapat nating pasalamatan at kilalanin, dahil ito sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi nagpabaya sa akin. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Siya yung tumutulong sa akin. Instrumento niya lang itong mga bagay na ito. Ginagamit lang ito ng Diyos. No, na bilang kanyang kamay para ma-supply yung aking mga pangangailangan. No? Ibinabalik pa rin natin lahat sa Panginoon. Ito yung gusto ng Diyos. Diba? Hindi dahil sa mga material na bagay na meron tayo. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Eh, talaga naman eh, di ba? If God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Di ba? Sino makakatalo sa iyo pag kasama mo ang Diyos? So yun mga kapatid eh, anong magagawa ng tao kapag kasama mo siya? No, kapag kasama mo at pinangawakan mo yung sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Anong magagawa ng tao sa iyo? Di ba? Eh kasama mo ang Diyos eh. Eh kung sa mundo ngayon to, pag malakas backer mo, walang gagalaw sa iyo. How much more yung backer natin, ang ating Panginoon, di ba? So walang pwedeng gumalaw sa iyo. Di ba? Kasi bakit? Hindi niya pahihintulot. Kasi nandun yung proteksyon ng Diyos, nandun yung kanyang tulong sa araw-araw ng ating mga pangangailangan. Kaya buong lakas, buong tapang nating masasabi na ang Diyos ang tumutulong sa akin. The Lord is my helper. Sabi doon, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Di ba? Yun mga kapatid eh. Kaya dapat panghawakan natin yung salita ng Diyos na hindi tayo iwan ni pababayaan man. Alam niyo minsan yung demonyo kasi lilinlangin tayo, i-deceive tayo. 'Di ba? Na mawala yung tiwala natin sa Panginoon. Kasi minsan dali ng demonyo, tingnan mo tong mga tao to, hindi naman to naglilingkod sa Panginoon, pero mas maunlad pa buhay sa iyo, 'di ba? Hindi naman to sila man nagsisimba, hindi naman naglilingkod sa Panginoon, pero tingnan mo nabibili nila lahat ng gusto nila, lalaki na ng bahay nila. Eh ikaw tingnan mo, 'di ba? Halos parang wala kang makain. 'Di ba? Ganun minsan eh, kasi sa atin kasi tinitest yung faith natin sa Panginoon, nagtatanim tayo eh. 'Di ba? Eh, ang basta ang panghawakan natin, pangako ng Diyos na meron siyang mabuting inilalaan sa bawat nagmamahal sa Kanya. Yun ang ating panghawakan, di ba? Huwag tayong makadepende doon sa mga nakikita natin. Kasi kung dito tayo didepende mga kapatid, paghaharian tayo ng inggit, di ba? Sa puso natin. Do para tayong maiinggit sa mga tao hindi naglilingkod sa Panginoon kasi ang gaganda ng buhay nila, di ba? Pero siyempre minsan tanungin din natin sarili natin, baka hindi ka rin naman kasi nagsisipag. 'Di ba? Baka mamaya kasi lahat na lang
Inaasa na lang natin sa Panginoon, di ba? Tapos hindi na tayo gumagalaw. Iba naman yun mga kapatid. No? Sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pero kung ikaw naman nagpapabaya sa sarili mo, at ikaw naman yung nang iiwan sa Diyos, no? Pag sabi mo, hindi kita iiwan, ibig sabihin kasi yun, hindi tayo iiwanan ng Diyos kung hindi natin siya iiwanan. No? Pang-ibig sabihin, panghawakan natin yung pangako niya. Di ba? Panghawakan mo yung pangako ng Diyos. Eh kung hindi mo panghawakan pangako ng Diyos, ikaw mismo yung bumitaw. Di ba? So kailangan hindi tayo pababayaan ng Diyos. Basta tayo ipatuloy na panghawakan ang kanyang mga pangako sa buhay natin. No? Na tayo masiyahan, ano man yung ating mga tinatanggap, pasalamatan natin yun sa Panginoon kasi may purpose yung Diyos, ang Diyos doon mga kapatid. Sabi ko nga sa mga illustration ko, kunyari isang araw, binigyan ka ng Diyos ng kamatis, yung ulam mo lang kamatis. No? So, imbis na yung kamatis, minsan, dapat magpasalamat ka kasi at least may ulam kang kamatis. Kasi yung iba nagreklamo. No, ang nangyari, imbis na pasalamatan niya sa Diyos, nagalit pa sa Diyos, itinapon niya pa yung kamatis. So, nagkaroon pa siya ng problema kasi wala na siyang uulamin. So, ang ginawa, kung ikaw ay nagpasalamat sa Diyos, malay mo yung kamatis na ibinigay sa iyo ng Diyos, kinabukasan, dadagdagan ng Diyos ng labanos. Diba? Labanos. So, kinabukasan, yung kamatis mo, may labanos na. Tapos nagpasalamat ka pa rin sa Diyos, kinilala mo pa rin yung kabutihan ng Diyos. Sabi mo, Lord, salamat sa labanos na ito na binigay mo sa akin. No? Baka kinabukasan magkaroon ka ng dilis naman, no? Kinabukasan dilis, so may kamatis ka na, may labanos ka na, may dilis ka pa, di ba? Tapos pinasalamatan mo pa rin sa Diyos, dinagdagan pa ng sibuyas, tapos kinabukasan nilagyan pa ng sili para medyo manghang, di ba? So kompleto ricados na. Eh, yung kamatis palang binigay sa'yo, tinapon mo na. Do you think may labanos na susunod? May dilis na susunod sa kinabukasan? O kaya may sibuyas na susunod? Wala na. Kasi bakit? Kasi hindi tayo naging nakontento, hindi tayo nagpasalamat sa Panginoon. Amen po. So may purpose ang lahat ng bagay, no? Na bakit ito ay pinahihintulot ng Diyos na mangyari sa buhay natin upang ating maranasan ang kabutihan ng Diyos na hindi niya tayo pinababayaan at hindi niya tayo iniiwan, no? Kaya nga marami nagpapatuto na sa kabila ng mga problema, yung mga persecution, yung parang imposible na maaprubahan yung kanilang mga papers, yung kanilang mga papeles o kaya matanggap sa trabaho, pero idinalangin nila, nagtiwala sila sa Panginoon na hindi sila iiwan, hindi sila pababayaan ng Diyos. Ang Diyos ang magtutulong sa kanila. Unanswered prayer sila, nakapasok sila sa trabaho, naaprubahan yung mga papers nila. So pinatutunayan lang ng Diyos ng sino mang nagpanghawak sa pangako ng Diyos ay tunay tutuparin ito at patutunayan ng Diyos na hindi tayo nagkamali nang siya'y ating pinagkatiwalaan. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy na magpala at mag-bless sa bawat isa sa atin na anuman ang ating mga kailangan. Ang Diyos ang patuloy na mag-provide at siya ang Diyos na magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya patuloy natin siyang pasalamatan at patuloy natin siyang papurihan. So yun lamang mga kapatid, and God bless us all.